So para sa morning revival preview natin, ito ay ang pagpapatuloy ng week 2, kung saan ang ating Kristiyanong pamumuhay ay dapat nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Ang schedule natin ngayon ay week 2, day 4. Thursday. Ito ay para Thursday na. Ang Bible verses natin ay 1 Peter 2, 21-23. For to this you were called, because Christ also suffered on your behalf, leaving you a model so that you may follow in his steps, who committed no sin, nor was guile found in his mouth, who being reviled did not revile in return, suffering he did not threaten, but keep committing all to him who judges righteously. Dito sa verse na ito, bigyan natin ng pansin yung last part na kung saan sinasabi rito, keep committing all to him. Na makikita natin dito, bagamat ang Panginoon natin ay nakaranas ng maraming suffering sa kamay ng tao. Subalit, hindi siya gumaganti, hindi siya nagre-react, wala siyang ginawa sa kabila ng mga hindi mabuting pagtrato sa kanya ng mga tao. At sinabi rito, keep committing all to him who judges righteously. Pinaubaya niya lahat ng bagay sa Diyos na siyang humahatol sa loob ng katuwiran. Anong makikita natin dito? Ang Panginoon ay nabuhay na isang pamumuhay dito sa lupa sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Kaya hindi siya gumaganti, hindi siya nakikipagtalo. Wala siyang ginagawa sapagkat ang kanyang pamumuhay ay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At tinuturing niya na kung kailangang humatol, ito ay nasa kamay ng Panginoon. At ang kanyang paghahatol ay matuwid. Kaya sa title natin yung sinasabi dyan, pamumuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Ang Panginoon ang ating model. Siya ang ating huwaran na nagsagawa nito. At sa pamamagitan ng Panginoon, natututo tayo kung paano mabuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. So in 1 Peter 2:23, according to the usage of the verb, keep committing in Greek, all needs to be inserted here as its object. This word refers to all the sufferings of the Lord. He kept committing all his insults and injuries to him who judges righteously in his government. To the righteous God, to whom he submitted himself, this indicates that the Lord recognized God's government while he was living a human life on earth. So yung sinasabi ko kanina, na lahat ng bagay pinaubaya na lang niya sa Diyos. At naniniwala siya ang Diyos ang isa na humahatol. Humahatol siya. At ang kanyang paghahatol ay nasa katuwiran. Kaya bagamat dumanas siya ng pagdurusa, siya ay ininsulto, sinaktan, subalit lahat ng bagay ay kinumit niya sa Diyos. Diba? So, ano tingin niyo dyan? Yan ay hindi madaling bagay. Pero may isang huwaran na gumawa nito. At mula sa Panginoon, tayo ay matuto. Kasi kung tutuusin, tayong mga tao kasi madali mag-react. Madaling mag-isip ng pagganti. Madaling magreklamo. Subalit sa Panginoon, wala lahat yan. Nabuhay siya sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Tinuring niya na lahat ng bagay na nangyari sa kanya o ginawa sa kanya ay pagsasaayos sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Kaya wala naman siyang kailangan gawin. Kundi, siyempre, tiisin lahat ng bagay at i-commit ang lahat ng mga bagay sa Diyos na hukom, na humahatol
sa loob ng katwiran. Amen. So we are accustomed to saying that we commit things to the Lord who is faithful or merciful or kind. Have you ever said, I commit everything to God who judges righteously? The reason we do not pray like this is that our prayer, expression, and utterance are still too traditional. This keeps us from applying many of the thoughts and utterances in the pure word. Therefore, in reading a verse such as 223, we may take it for granted and fail to get into the real meaning. Amen. Tayo kasi nagkaroon ng mga konsepto. At pwede ko sabihin, karamihan sa mga konsepto natin ay napaka-religious. Napaka-religious. No? At may mga bagay na ginagawa natin sa loob ng tradition, parang traditional na. Halimbawa, itong term na ito na sinasabi, lahat ng bagay ipinagkatiwala na sa Panginoon. O yung mga kaaway mo, pinagkatiwala mo na rin sa Panginoon. So, madaling sabihin yan at madaling paniwalaan ito. Para bang kung may gumawa sa iyo ng hindi mabuti, parang sasabihin mo, bahala na ang Diyos sa kanya. Bahala na ang Diyos na gumanti sa kanya. Parang biblical siya. Pero wala sa loob natin, hindi natin siniseryoso yung mga bagay na ito. Na para sa atin, yung mga bagay na ganyan, pinaniniwalaan natin na automatiko nagagawin naman ng Diyos yan. Kaya walang masyadong dating sa atin yung mga verses na ito. So yun yung sinasabi rito. Yun ay nangyayari dahil sa ating mga konsepto, tradisyon at mga makarelihiosong konsepto at paniniwala. Pero sa Panginoon, seryoso yan. Hindi niya binaliwala ang mga bagay na ito. Kaya ito ay naging panalangin niya. Kung naalala nyo, nung panahon na ang Panginoon ay nasa krus, siyempre pinako siya ng tao dyan. Pinahirapan siya. At dumaan siya sa matinding pagdurusa. Pero ang Panginoon nanalangin. Sabi niya, Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naalala ko nung nabasa ko ito nung una, parang sa akin parang nagtataka ako, bakit kailangan sabihin ng Panginoon yung mga ganun salita? Yun ay mga pagpapatunay, ngayon ko lang nalaman, na siya ay nabuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At wala siyang tanim na galit sa mga tao na naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Wala, hindi siya galit sa kanila. Pinanalangin pa nga niya yung mga tao na nawa patawarin siya. Patawarin sila. Di ba? Naisip ko, bakit naman ganun? Di ba? Kung tayo yung Panginoon, eto ko, nagdusa ako. Panginoon, iganti mo. Iganti mo na ako. Ngayon na. Ito yung mga taong gumawa nito. Hindi man niya gawin ito sa kanyang sarili, pero sa natural na paraan, ganyan yung magiging tugon. Pero hindi Sa Panginoon, siya ay nabubuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At tinuturing niya lahat ng mga bagay na ito ay ayon sa kalooban ng Ama. At itong mga taong ito ay ginamit lamang para maisagawa ang kalooban ng Ama. Maging ang kanyang pagdurusa at pagkapako sa krus ay isang paraan din para ma-perfect siya upang siya ay maging isang savior. Ang ganda, hindi ba? Ang ganda. Kapag nakita natin ito, naging malinaw tayo. Then maisip natin, napaka-seryoso ang mabuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. At hindi tayo taong react sa mga nangyayari sa buhay natin. At kung may mga tao man na gumawa ng hindi maganda sa atin, ituturing pa rin natin ito ng mga bagay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos.
Kaya wala kang sama ng loob, wala kang galit. Kung minsan, baka ipanalangin mo pa sila. Pero kung wala tayong ganitong pananaw, para tayo mga sons of thunder. Panginoon, tumawag na tayo ng apoy mula sa langit. So, ganun ang ano. Kaya ang ganda ng paliwanag niya. Tayo ay ang mga tao na dapat nabubuhay sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Ano man mga suffering, kung ito man ay sinanhi ng mga tao, ituturing pa rin natin na ito ay pagsasaayos ng Diyos sa ilalim ng kanyang kapamahalaan. At ang mga bagay na tinuturing natin mga pagdurusa, ito ay nagiging paraan ng Diyos upang tayo ay disiplinahin, palakasin, linisin, padalisayin, dalhin sa isang sitwasyon na makibahagi sa kanyang dibinong kalikasan at lumago sa buhay. So yun yung pinakita sa atin dito. Kaya nawa matuto tayo mula sa Panginoon. Amen. So in 1 Peter 1:17, Peter urges us to pass the time of our sojourning in fear. This is a holy fear. As in Philippians 2:12, it refers to a healthy, serious caution that leads us to behave holily. Amen. So ano sinasabi dito? Isang pag-uudyok na sinasabi sa atin na sa panahon ng ating paglalakbay, maglakbay tayo sa isang kabanalan na maging banal sa lahat ng gawi ng ating pamumuhay. At dahil dito, sinasabi na dapat mabuhay ka ng may takot. Ano ba yung mabuhay ng banal sa lahat ng gawi ng ating pamumuhay? Yan ay kasama ang pamumuhay na may takot. Sapagkat baka magkamali tayo. Baka magkamali tayo at makagawa tayo ng mga bagay na labag sa kabanalan. Kaya kailangan itong mga babalang ito, tinuturuan tayo maging maingat tayo. Huwag nating salansangin ang prinsipyo ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang banal na takot. Kaya sabi niya rito, yung pagkatakot dito ay isang banal na pagkatakot. Sabagat kung wala kang banal na pagkatakot, magiging loose yung pamumuhay natin. Magiging loose yan. Ano ba yung loose na pamumuhay? Yan yung nagre-react ka. Itong kapatid na ito, hindi naging mabuti sa akin. May mga sinasabi siya na nakakasakit sa akin. Ngayon, kung ganyan yung reaction mo, ibig sabihin, wala kang banal na pamumuhay. Pinagdudahan mo ang pagsasaayos ng Diyos sa iyong kapaligiran. At hindi mo tinuring na ang mga sakit na naranasan mo ay isang paraan ng Diyos para kapasakdalin. Nagre-react tayo. Yung mga taong gumagawa niyan, inaaway natin. Hindi man natin awayin ng diretso, meron tayo sama ng loob. At gumagawa tayo ng mga reaksyon para makaganti. So, hindi yan ang pamumuhay ng isang believer. Dapat nga, yung mga gumagawa ng ganyan pala, ipanalangin mo pa. Panginoon, bigyan mo siya ng liwanag. Tama yun. Panginoon, wag mo siyang bigyan ng pagdurusa. Bagamat ginawa niya sa akin ito. Tama yun. Ibig sabihin, napakalinaw ng lahat ng bagay. Katulad ng nangyari kay Joseph. Alam natin yung kwento kay Joseph. Di ba? Ginawan siya ng masasama ng kanyang mga kapatid na nagsanhi ng kanyang mga pagdurusa hanggang nakulong pa siya. Pero bandang huli, naintindihan niya lahat ng bagay. No? Bago nangyari yan, pinakita na sa kanya ng Panginoon yung kanyang panaginip. Ibig sabihin, may layunin lahat ng mga bagay na ito. At bandang huli, hindi siya gumante. Bagamat siya ay nasa posisyon na para gantihan sila.
hindi siya gumanti, at tinuri niya lahat ng bagay ay para sa pagsasagawa ng walang hanggang layunin ng Diyos. Ang ganda yung istorya niya. Kaya kung ganyan tayong lahat, edi wala din problema sa church life. Bagamat may mga gumagawa ng mga hindi mabuti laban sa atin, hindi naman tayo naaapektuhan. Alam niyo ba yung gulo sa church life? Palagi, pag naapektuhan ka, yan, nagkakaroon na ng gulo sapagkat nagbubukas na siya ng daan para gumawa si Satanas kasi apektado tayo eh. Kaya yung mga lesson na pinapakita sa atin dito, malalalim na mga bagay na una, ina-expose niya kung gaano tayo mga kung tayo ay gaano pagiging natural sa ating pamumuhay. Kaya sana matuto tayo. Anumang bagay, committed. Ipaubaya mo yan sa Panginoon. Huwag kang mag-react. Siya ang isang naghahatol. Kung meron man dapat hatulan, ano yon? Trabaho niya yon, hindi sa atin yon. Ang para sa atin, mabuhay ng banal sa lahat ng gawin ng ating pamumuhay at sa pamamagitan nito ay meron tayong takot habang tayo ay naglalakbay dito sa lupa. Yan. So kung wala itong mga salitang ito, hindi natin maiintindihan ang maraming bagay. So ito. Years ago, I visited some saints in Las Vegas. Ako. Some of them suggested that I visit a gambling casino just to see what it was like. I replied, no, I will not go. Because you have invited me, I am now here with you. But I will not go to see a gambling casino. If I had gone to such a place, then a certain amount of time that day would not have been passed in fear. So ito ay isang halimbawa ng pamumuhay ng may takot. So parang ano naman to. Kanina kasi yung example na pinapakita sa atin ay tungkol naman sa mga pananakit. Di ba? Yung mga nananakit na minsan nagre-react tayo sa kanila. Ganun. Hindi natin naiintindihan na hindi naman natin dapat gawin yan, kundi ipaubaya lang natin lahat ng bagay sa Diyos. So, yun yung kaninang pagsasalarawan. Pero ngayon, iba naman. Ito naman ay tungkol sa mga hindi mga mabubuting bagay na pwede nating gawin o puntahan. So, yan yung pagsasalarawan. Katulad nito, pumunta sa Las Vegas. Alam naman natin ang Las Vegas ay well-known, napakilala siya sa casino. Pag pumunta ka dyan, talagang yan yung umiiral dyan. Kaya ang laki ng income ng Las Vegas dahil sa negosyo ng casino. At ang daming casino sa lugar na yan. At itong kapatid natin, inaaya naman na pumunta rin sa casino. Tignan lang naman, hindi naman sinabi magsugal ka. Tignan mo lang naman kung paano nag-ooperate ang mga casino. At baka pwede rin makatulong sa iyo. Kung nagsalita ka, may idea ka kung sa bagay nito. Pero sabi ng kapatid, hindi ako pupunta dyan. Sapagkat kung pumunta siya dyan, maapektuhan yung kanyang pamumuhay o paglalakbay dito sa mundo. Makahaluan siya ng kanyang konsepto at ito ay magpapatunay na wala siyang takot kasi pumupunta pa siya sa mga ganun. Wala siyang takot. Malay mo kung pumunta ka dyan, matukso ka pa dyan. Huwag natin sabihin na walang mananampalataya na nagkakasino. Meron din naman. Kaya itong kapatid na ito, matalino siya, para huwag ka na matukso, di huwag ka na lang pumunta. At saka isa pa, sayang din yung oras. So, yun yung isang halimbawa. So, mga example na yung mga pinapakita dito. So, every minute of our sojourning must be in fear. This is related to the holy manner of life. In all our manner of life, we need to be holy, separated from the world. Kaya sabi niya, isang aspekto
ng ating pamumuhay sa banal na buhay o sa banal na buhay sa lahat ng mga gawi ng ating pamumuhay ay ang maibukod mula sa sanlibutan. So tama naman, ang sanlibutan hindi naman holy yan eh. Wala namang kabanalan dyan. Sa totoo lang, sinasabi nga sa atin, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa kamay ng masamang isa. Kaya ganyan ang sitwasyon ng sanlibutan. Kaya para maging holy, kailangan separated ka sa sanlibutan. Ang sanlibutan naman, hindi naman siya tumutukoy lang sa tinatawag nating material world. Kasi sa mundo, pag sinabing world, ito yung material world. Pero ang world na kung saan nakahiwalay tayo ay yung system ng world. Yung sistema niya. O sa Greek ay cosmos. Na kailangan na ipukod ka sa mga sistema ng sanlibutan. Halimbawa, yung mga fashion, system yan eh. Pinaganda niya yung mga bagay ng sanlibutan para maging kaakit-akit. Diba? At dinagdag din niya yung mga bagay ng libangan. So, yan ay mga sanlibutan na kailangan maibukod tayo mula dyan, mga libangan ng sanlibutan. Kaya ang isang banal na tao ay isang taong naibukod mula sa sistema ng sanlibutan. Pero kung sasabihin natin, siyempre yung pagtatrabaho, hindi mo pwede ibukod yung sarili mo dyan. Kailangan maghanap buhay ka o magnegosyo ka. At kailangan ka rin bumili ng mga pangangailangan mo. Pero yung mga sobra sa pangangailangan natin, na binibili natin, ay magiging makasanlibutan yan. So naalala ko nung Saturday, nagbasa kami ng message. Isang part doon na sinabi ni Brother Lee, bumibili lang siya ng mga bagay na kailangan niya. Pag hindi niya kailangan, hindi niya binibili. Tapos yung mga surplus niya, ibig sabihin yung dahil hindi siya bili ng bili, merong surplus. Yan yung sobra sa kanyang pananalapi. Binibigay na lang niya yan sa eklesiya. Sapagat ang binibili niya ay yung mga bagay na hindi naman na kailangan lang niya, yung hindi naman niya kailangan, hindi naman niya binibili, nagkakaroon ng sobra yung kanyang pananalapi. Kaya yan yung paraan para tayo ay maibukod sa sanlibutan. Hindi lang yung kailangan mo. Dapat wag kang bumili ng sobrang mga item na sobrang mahal. Tingnan niyo, ano ba, mga sasakyan. Ang sasakyan, kailangan natin, necessity yan. Pag wala kang sasakyan, hindi ka makagalaw. At mahirap maggalaw pag walang sasakyan. Kailangan, bumili ka niyan dahil kailangan mo yan. Huwag ka nang bumili ng mga talaga sobrang mahal. Kasi may mga sasakyan na, nako, ang tindi ng presyo. Mamahalin. Pag ganyan ang binili mo, maubos ang pera mo. Wala ka na mai-offer sa Panginoon. Pero kung bumili ka ng sasakyan na talagang tama lang at pwede namang gamitin at may sobra kang pananalapi, pwede mo siyang i-offer sa church. At yung salapi, magagamit sa mga pangangailangan ng Panginoon. So yung pamumuhay na yan ay isang banal na pamumuhay. Isang pamumuhay sa kabanalan sa lahat ng gawi ng ating buhay. At yan din yung pamumuhay na may takot sa Panginoon. Diba? Yung salapi, imbis na maaksaya, in-offer mo siya sa gawain ng Panginoon. At sinabi rito, ang pamumuhay ng may kabanalan sa lahat ng gawi ng ating buhay ay dapat sinasagawa minute by minute. Hindi once in a while. Kundi bawat minuto, merong isang banal na pamumuhay sa ating mga gawi, sa ating manners. Yung manner ang pinag-usapan dito. Ang manner, ito yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin. Dapat meron siyang kabanalan. At ang pinakamalakas na paraan para magawa mo yan ay isang banal na pagkatakot habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo. Manlalakbay lang tayo rito. Hindi tayo taga rito.
sojourner, manlalakbay. Amen. Okay, so 1 Peter 1:18 and 19 explain why we should pass the time of our sojourning in fear. So ito, may magandang explanation dito. Bakit ba kailangan na maglakbay ka ng may takot? Bakit? Ano dahilan? So itong dahilan. Sabi niya, knowing that it was not with corruptible things, with silver or gold, that you were redeemed from your vain manner of life, handed down from your fathers, but with precious blood, as of a lamb without blemish and without spot, the blood of Christ. So sabi dito, why should we pass the time of our sojourning in fear? Because we know that we have been redeemed by the precious blood of Christ. It is because we know that we know this, that we now pass the time of our sojourning in fear. The point here is that the holy manner of life should issue out from the dear and precious redemption of Christ. Amen. Tayo ay mga taong tinubos. Di ba? Saan tayo tinubos? Mula sa ating walang kabuluhang gawi ng pamumuhay. So sabi niya, we were redeemed from our vain manner of life. Tinubos ka mula sa isang uri ng pamumuhay na hindi maka-Diyos, no? Kundi mga pamumuhay na makasanlibutan, pamumuhay na corrupted sa mata ng Diyos, pamumuhay na hindi maka-Diyos. So mula sa isang ganyang uring pamumuhay, tinubos tayo ng mahal na dugo ng Panginoon. At ang binayad niya sa ating katubusan ay hindi ginto at pilak, kundi mas precious pa, mas matinding halaga pa. Yan yung dugo ng kordero. At ang dugo ng kordero ay ang dugo ni Kristo na napaka-precious, priceless, walang katumbas na halaga. At dahil tayo ay tinubos ng kanyang mahal na dugo, dugo ang tinubos sa atin. Ito ay humihiling na tayo mga tinubos ay mabuhay sa isang banal na pamumuhay sa lahat ng gawi ng ating buhay. Huwag ka na mabuhay sa old manner of life kasi tinubos ka na dyan eh. Ibig sabihin, hindi ka na para dyan. Kundi ikaw ay para sa isang banal na pamumuhay. At yan ay dapat na isagawa natin minuminuto. Minuminuto. Hindi lang sa pamimili, pati pagsasalita, pati sa ating pakikitungo sa tao, sa ating mga gawain, maski na yan ay trabaho, nandyan pa din ang kabanalan. Kaya, ibig sabihin, binago niya yung ating uri ng pamumuhay. Mula sa pamumuhay na luma, dinala niya sa isang bagong pamumuhay. At itong bagong pamumuhay na ito ay isang pamumuhay ng kabanalan. Bakit? Kasi tinubos ka ng mahal na dugo ng Panginoon. Inalis ka na niya doon. Dinala ka sa isang banal na pamumuhay. At yan ang dapat ibuhay natin. So naintindihan natin ngayon na ang katubusan natin ay dapat magbunga ng isang banal na pamumuhay. Sapagkat kung hindi ka mabubuhay sa isang banal na pamumuhay, di binaliwala mo yung dugo ng Panginoon na binayad niya. Tinubos ka na nga, nandyan ka pa din. Dapat hindi ka na tinubos. So hindi na sayang yung dugo ng Panginoon. Pero dahil ginawa na niya yan, upang pahalagahan natin, respetuhin natin, kailangan bigyan natin ng tamang resulta ang katubusan natin. Sabagat kung hindi mo gagawin yan, anong mangyayari? Hahatulan ka ng Panginoon. At ang paghahatol niya ay upang padalisayan tayo. Kaya kabit-kabit itong mga sinasabi rito. Pagkatapos natin tubusin, pinakita sa atin na tinubos ka mula sa lumang pamumuhay. At pagkatapos kang matubos sa lumang pamumuhay, binigyan ka ng kalayaan na mabuhay ayon sa gusto mo.
Pero ang tamang pamumuhay na dapat piliin na natin ay ang pamumuhay na maging banal sa lahat ng gawi ng ating pamumuhay. At ito ay upang pahalagahan natin ang dugo ng Panginoon. So yan yung dahilan kung bakit sinasabi sa atin na may takot tayo, no? At sinasabi rin sa atin na tinubos ka na mula sa ganyang pamumuhay. Kaya sa believer, mahalaga ang pamumuhay. Mahalaga siya. Yun ang nakikita natin. Sabagat tayo ay mga patotoo ng Panginoon. At hindi naman natin sinasabi na ang believer ay nabubuhay sa mga tamang bagay, mga mabubuting bagay. Hindi rin naman. No? Ang salitang holy kasi, hindi naman tumutukoy sa mabuti o masama, mali o tama, kundi tumutukoy siya sa nature ng Diyos na banal. Yan. Kaya sinasabi sa atin, ang kabanalan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ay Espiritu ng kabanalan, kung saan sa pamamagitan ng Espiritu, nadadala sa atin ang tunay na pamumuhay sa loob ng kabanalan. Kung saan lumalakad ka sa Espiritu, ginagawa mo lahat ng bagay ayon sa Espiritu. At ang mga bagay na laban sa Espiritu, hindi natin ginagawa. Maski mabuti pa yan, kung yan ay laban sa Espiritu, hindi natin ginagawa. Kaya malinaw yung mga sinasabi dito. Amen. Ito. Paul tells us that Christ has redeemed us from the curse of sin and from this evil age. So yun yung sabi ni Paul. Sabi ni Paul, kayo ay mga tinubos mula sa sumpa ng kasalanan, mula sa masamang kapanahunan. Tinubos, nilabas din tayo dyan. Pero ang sinasabi naman ni Pedro, ganito. Peter, however, tells us that Christ has redeemed us from the vain manner of life. So, isang pananaw na pinakita ni Pedro. Tinubos ka mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Vain ang ginamit niya. Ang vain ay walang kabuluhan. No? At ang ibig sabihin ng vain dito o walang kabuluhan, mga bagay na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos. Mga bagay na walang kabuluhan sa pananaw ng Diyos. Walang dating. Yung mga bagay na yan sa pananaw ng Diyos. Kaya mula dyan sa ganyang pamumuhay, tinubos ka. Ang ibig sabihin kasi ng tinubos, binili. So yun yung simpleng salita. So brother, ano ba yung tinubos? Binili, binayaran para angkinin. At sa salitang tinubos, merong halagang binayad. O halimbawa, yung mga sinanla, tubusin mo na. Hindi mo matutubos yan ng walang pera. Magbabayad ka dyan. Bakit ginamit yung salitang tinubos? Kasi tayo mga tao ay talagang pag-aari naman ng Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Tayo ay galing sa Kanya. Legally speaking, tayo ay mga pag-aari ng Diyos. Subalit dahil sa pagkatisod, kinamkam tayo ni Satanas. At nawala tayo sa possession ng Diyos. At dahil dyan, ginamit ng Panginoon yung kanyang dugo para tayo ay tubusin at ibalik siya sa Diyos. At siyang may-ari sa atin. Kaya yan ang ibig sabihin ng tinubos. At dahil binayaran ka na, naangking ka ng Diyos. Siya ang may-ari sa atin. At siya ang may karapatang magsabi sa atin, anong uri ng pamumuhay dapat mabuhay tayo? Sabi niya, holy. Ba't natin alam? Kasi yan ang sinabi ng Biblia. Linaw, hindi ba? Redeemed from the vain manner of life. Amen. Okay, sasabi rito, ano yung vain? It is vain to indulge in worldly entertainment or to purchase worldly clothing. So, sabi niya, vain daw. Wala raw kabuluhan kung tayo ay nagpapasasa sa mga makasanlibutang pag-aaliw. Ang mga nagpapasasa sa mga makasanlibutang kaaliwan ay vain. Wala yang kabuluhan. At vain din yung mga bumibili ng mga makasanlibutang damit. Makasanlibutang damit.
Sabi natin, oh, Panginoong Jesus. Worldly entertainment, vain. Di ba? Worldly clothing, vain. Hindi ako nagsabi yan. Sinabi yan dito sa MR natin. Kaya madali natin maintindihan dito. Diba? Yung mga tao, grabe ang kanilang pamumuhay, nagtatrabaho, tapos inuubos ang kanilang buhay sa mga worldly entertainment. Vain manner of life. Vain manner of life. Diba? At inuubos din ang kanilang salapi sa mga worldly clothing, ang mahal na mga worldly clothing. Kasi may mga style siya. Style, brand, or ano pa man yan. Mahal yan. Ang sinasabi kasi natin tungkol sa world, hindi mo siya kailangan. Kung kailangan mo, okay lang naman eh. Ano ba, may mga trabaho na kailangan niya, yung mga ganyan talagang damit. Kasi tinihiling yan sa kanyang trabaho. Ano ba, yung mga executive, hindi sila pwede magsuot ng mga ordinaryong damit. Kailangan talagang may forma sila. At yun ay bahagi ng kanilang hanap buhay. Diba? Minsan, nasa opisina sila, naka-coat and tie sila. Eh, may position sila eh. Diba? Yun ay necessity. Kaya nga sinasabi ko, yung binibili mo, dapat kailangan mo. Kung hindi mo kailangan, huwag mo bilhin. Diba? Ano ba, ikaw ay jeepney driver, naka-coat and tie ka habang nagpapasada ng jeep. Hindi mo kailangan yan. Di ba? Mahal yan at hindi mo siya kailangan. Mamalengke ka, sister, naka-gown ka pa. So may mga ganyang tao. May mga ganyang tao. Ang mga ganyang tao ay tinatawag natin mga worldly na tao. Worldly, makasanlibutan. At yan ay vain manner of life. Ito literal na to, diretso na sinasabi sa atin. Baka hindi pa natin maintindihan. Sasabihin sa atin na kailangan wag tayong worldly. Ay, hindi ako worldly. O ayan, literal na sinabi. Minsan tignan mo yung gamit mo. Dami mga binili mo na hindi mo naman nagagamit. Naka-stock lang, natuwa ka lang. Habang nag-i-scroll ka ng Lazada, nakita mo, ganda nito. Order. Ito, ang ganda rin. Order. Hindi mo inisip, kailangan mo ba yan? At kung ikaw ay nasa department store, diba? Lahat ng maganda sa iyo, binibili mo. Pero hindi mo naman kinoconsider kung magagamit mo sila o hindi. So yan ay pagiging worldly. Yung iba naman ay nagpapahinga sapagkat kailangan ng katawan nila. Bumibili sila ng mga equipment na kailangan para sa kalusugan nila. Hindi worldly yun. Hindi worldly yun. Yung iba bumibili ng sasakyan. Hindi worldly yun. Kailangan nila yun. Pero yung iba pag bumili ng sasakyan, ako, gusto nila Mercedes-Benz, ano pa, kung ano-ano pa mga mahal na brand. Hindi kailangan yun. Yan ay worldly. Sapagkat ang gawain ng Panginoon, kailangan rin niya ng pananalapi. So may mga kapatid na madaming salapi, pero hindi naman talaga inaaksaya yung kanilang salapi. Sila ay nakakatulong para sa gawain ng Panginoon. Yan ay mabuting bagay. Kaya itong message natin, kailangan seryosohin natin. Ano ba yung vain manner of life? Ano yung holy manner of life? Dalawang magkakontrang pamumuhay ito. Yung isa, sinasabi sa atin, okay, fear. No, habang tayo ay naging sojourner sa pamumuhay sa lupang ito, may takot sa Panginoon, banal na pagkatakot. Yung iba naman walang takot. Nabubuhay sa lupa sa lupa na walang takot, walang inaalala, walang damdamin na natatakot sa panahon ng paghuhukom. So, delikado yan. Hindi nagpupulong, walang takot. Na feeling nila hindi naman kailangan sa buhay yan.
Hindi naglilingkod sa Panginoon. Wala silang damdamin na kailangan maglingkod sila sa Panginoon. Hindi nananalangin, hindi naghahabol sa salita. Walang takot. Kaya itong mga liham ni Pablo, ay ni Pedro, kakaiba ito. Sabi niya, yung paghahatol, nag-umpisa na sa sambahayan ng Diyos. At sinasabi niya, mabuhay ka na may takot sa iyong paglalakbay ngayon. At sinasabi niya, mabuhay ka sa isang banal na pamumuhay sa panahon ngayon. Di ba? Lahat ng yan. Kailangan seryosohin natin. Amen. At yung isang dinagdag, sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, kinukumit lahat ng bagay sa Panginoon. Hindi nagre-react. Hindi na o-offend. Hindi nasasaktan. Hindi gumagawa ng pagganti. Kundi lahat ng bagay, kinukumit sa kamay ng Panginoon. Hindi ba? Kaya sinasabi ko sa loob ng mga MR natin, ang daming bagay na matututuhan natin dito. Pabaguhin niya yung buhay natin. Ewan ko na lang, yung mga iba hindi bumibili ng MR. At bumibili naman, hindi talaga yung hinihimay yung mga bagay na nasa loob nito. Kaya, mga kapatid, nawa magbago ng Panginoon yung buhay natin. Amen. Sino ba ako? Ito. Sabi niya, the vain manner of life may also be related to the way we do our shopping. O shopping naman ito. O shopping na naman. O sabi niya, some sisters, very much like to go shopping. Every week they go to the department store at least to look around. Even if they do not buy anything, do you not know who you are? Oh, pupunta sa mall. Walang pera. O ano gagawin? Titingin ng mga bagay-bagay. Titingin. At ito, pag-iipunan ko to. Gusto ko to. Ang pera, nag-window shopping. Kaya sabi niya, ginagawa mo yan? Do you know who you are? Hindi mo ba alam kung sino ka? O ito, sino ka ba? Ito, sabi niya, you are sons and daughters of the king. Wow, ang taas ng posisyon mo. Ikaw ay isang prinsipe at prinsesa ng makadiyos na kaharian. Tapos, wala kang pera, nag-window shopping ka. Sabi dito, basahin nyo. Okay. As children of the king, you should not go to a department store in a light way. On the contrary, you should be stately and dignified even in your shopping. Stately. Ibig sabihin, ikaw ay nasa isang matatag at may dignidad na pagkatao. No? So, sapagkat ikaw ay anak ng hari. Amen. Minsan, dapat tignan natin yung sarili natin na hindi tayo mga ordinaryong tao dito sa mundo. Kaya sinasabi sa atin, tayo ay mga sojourner. Sapagkat tayo ay mamamayan ng kaharian ng Diyos. Pansamantala lang na nabubuhay tayo dito sa lupa. Amen. So on the contrary, we should be stately and dignified even in our shopping. I use this as an illustration of being redeemed in a practical way from the vain manner of life. Praise the Lord. Amen. So salamat Panginoon sa marami mga bagay na pinapakita mo sa amin. Kami mga taong tinamumuna, dinala sa iyong kaharian. At dapat mabuhay na may dignidad at buong katatagan. May takot sa Diyos, isang banal na pagkatakot, at nabubuhay sa isang banal na buhay sa lahat ng gawi ng aming pamumuhay ngayon. Panginoon, salamat sa iyong katubusan. Kami ay tinubos mo mula sa walang kabuluhang pamumuhay tungo sa isang bagong buhay na itinalaga mo sa amin. Salamat sa mga lesson. Salamat din, matuto kami na mabuhay sa ilalim ng iyong kapamahalaan.
na kung saan pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa mga perfecting work na ginagawa mo sa amin upang kami maging maayos na tao. Amen. Amen.